Mga igsoon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod. Station Manager Ryan Siricol Molo, Program in Charge Rosito Quiacho Adinya, Chief of Reporter Berhelio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Taropacol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob o pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maalis. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at
walang darasal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak na iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanhin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Mga igsoon, mayong buntag Oras mga ka-Angel, alas 6 sa 9 na sa buntag. Live gikan dire sa Studio A sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako na sab si Angel Ross Kiatson din nga matod sa mga balita karong nga buntag. Pinagi sa atong inadlaw nga programa ang news sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Adlaw nga Biyernes mga ka-Angel, Agosto 5, 2022. Ngalan sab sa mga kauban nga nakaroon sa gawas sa Sibiyahan. Sila si Angel Latutong Samba, si Efren sa Lucia, si Marayos Ubasa o sa atong mga Angel ay Mata ng Bayan Reporters. Sila si Jerry Villar, Ayan Pelepsia, si Jeff Lopranco, o sila si Tani Bagares, o daghan na pang-uban na diya mga ka-Angel. Labi na diya sa may Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Kumusta atong mga Angel Eye, Mata ng Bayan Reporters diya? Sila si Joe Josue Dinya, sila si Ma'am Disoy, sila si Annie Salunga, mga Sula family. Good morning diya sa may Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Kang Jito Rayon, mayang buntag. Nato lang ganon mga ka-Angel lang atong mga headlines karong nga buntaga dire sa ato ang pagpanaguban.
Atong unahon ng headline sa atong mga reporters. Unahon ta siya Patrol numero 9. Jim Aray Subasa siyahang headline. Nagsuon gipatay mga ka-Angel Lola Gidunggab. Dito ko sa Santa Teresita, Cagayan Valley, pastilan yung balitaan Ate may mo mga ka-Angel kay nga balita man. Samtang sa mga luhang balita nga sinulat sa atong news writer si Angel Sion Sulugan. Ahar ba to? Nara. Natang mga balita nga lokal mga ka-Angel, uluhan pa lang niha. Nato mga uluhang balitang lokal, mga former rebel sa Bukidnon Midawat og 13.8 milyon tabang pinansyal. NGCP Senior Engineer nga dunay patong-patong nga kasong rape arestado. Sa atong uluhang balitang national mga ka-Angel, Palasyo gibarugang bill voting spree sa opisina ni Pangulong Marcos. Pag-erase sa compulsory retirement age giduso. Sa itong aluhang balitang international mga ka-Angel, Congo government na gipalayas ang mga UN peacekeeping mission. Sa itong uluhang balitang OFW, Gen Z Pinoy nagtapos og magna cum laude sa University of Hong Kong. Patsada sa kining balita mga ka-Angel. Usa ka Pilipino ang nagtapos og magna cum laude dito sa University of Hong Kong. Sa atong ulang balita sports mga ka-Angel, PH nahimo nga nakatabla ang Adula versus sa Powerhouse Israel sa round 6 sa Chess Olympiad. Sa atong ulang balitang espesyal mga kaigsunan, Candy Company sa Canada nangita og tigtilaw sa candy nga mapasweldo og $100,000 a year. Sada sa di mga kaigsunan, no? Tilaw. Basic kwalipikado tani mga ka-Angel. Apply ta. Pero sigurado kong kining kwalipikado ani nga mga gipangita nga mga candy tigtilaw mga ka-Angel katong white diabetes. Kung diabetic ka, hindi nga pwede mo tilaw kay masamot man kay tamis mo ni mga candy mga kaigsunan. Dala, sige. Bakit to ang mga luhan sa itong mga balita karong kabuntaga dire sa itong pagpanangguban. Sa Angel News Patrol Morning Edition. Sa di pa mo tago mga kaigsunan. Good morning kang Ma'am Sureda Barahan. Good morning Director and Manager Angel Ros Dinya. Angel Ryan Molo. May God bless you both mga ka-Angel. Salamat ma'am. Allah bless you. Ninuntanan dia sa may indahag. Kamusta si Sean? Si sa tinggalan sa iyang dalaga. Si Talia. Talia. Si Virgilio Sambas. Magpatawag lang kuno si Virgilio. Patsada si Virgilio. Din na ginamang headline si Virgilio. Sige. Mga kaigsunan ng atong hingpit nga sa itong mga balita karong kabuntag ato na ipabuhagay. Mansa kong pagbalik, standby lang. Mo ay sal return ako mga ka-Angel. Human sa itong pipila ka mga pahinumdum. Lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-98-21369.
Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirulino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa sama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imong makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mo mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Balik na mga ka-Angel, alas 6:19 na sa buntag. Nata maglangan kaya naka-standby nga itong patrol numero 3 tutong Sambas. Sa ba kayo balitaan ni mga ka-Angel? Natay lang mga balita mga kaigsunan sa ilahang mga lokasyon karon. Si patrol numero 3 tutong Sambas tong. Tong. Wala man si Tres. Tong. Naputol yung linya mga ka-Angel sa atong pagpanaguban. Arita sa atong kapalitan lokal mga ka-Angel dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, gipanghimanuan ni Secretary of Interior and Local Government Benjamin Abalos ang pagbalik sa loob sa 50 ka mga pagbalik loob ba sa mga 50 ka mga former rebels gikan sa Bukidnon, Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City sa gipahigayon nga pagpanumpa sa katapatan sa Republika ng Pilipinas sa Camp Vicente Alagar, Cagayan de Oro. Obo sa Enhanced Comprehensive Local Integration na program equip ang mga FRs makakuha og tabang financial isip immediate assistance nga balor. Ag 15,000 pesos livelihood program nga mobalor og 50,000 tabang sa reintegration nga nagbalor og 21,000 og bayad sa mga armas. Depende sa klase sa mga armas nila. Miabot sa punto 13.8 milyon nga tabang ang nadawat sa tanang kanhi mga rebelde.
Gipangunahan sab ni Secretary Abalos ang pag demilitarize sa 183 ka mga armas. Yani aron ipakita og malikayan ang mga subli kini nga gamiton nga armas. Ang militarized nga armas sa gipa maligya. Gibaligya isip scrap pinagi sa papublikong auction. Likanta si Angel Latutong Sambas sa iyang report mga kaigsunan. Tong? Sa karbigitan kami sa Goang Car Driver na inabot niya, nagpililog kami o pasero ang usaan ni itigas. Kung talunan sa usap kasi nagkumantinig itigas ang iba. Sa iyaro sa kapwa ang kauban sa driver. Yakin nini mo ako sa sunuan. Kagahapon sa akon. Dahil ang mga driver na natigbasan nga si Mario Ayeng Monteplura. Si kita'y 1 anyo siya rin. Ulitao, samtang ang baong responsable usab sa pagpanigbas na si Rico de la Serna. Ingkod ang koordinador o presidente usab tinislag pa. Sa report na at Angel Rose sa ang premium nag-ilog kining proha o kining biktima o ang suspect sa pasahero lamang apan kining maong suspect sa do kining na karga kining maong pasahero tungod usab sa maong biktima kay nailugan makining ang pasahero ulit kining maong biktima dito bit na ang sundal nga para untag dito o ibugaay og kahoy na di kabutyag ayaon pa kini o dito iat na asa ra masundang tong? ayun Tong, pangita ko noong gamay signal ni mo da kay murag tsapi ang imuhang dating dire sa atong studio. Tong? Wala si pangita signal tong. Kung patong dia sa kuan kining ilalom sa punuan sa kalamutan. Ay putol-putol lang imong dating dire sa atong studio. Sayang kaya ang report mga Angel nga di na ito maklaro. Sige, padayon ta mga kaigsunan sa ito ang dugang mga balita. Sa ito nga dugang balitang lokal sa Iligan City Police Station to ang gasikop ang Iligan City Police Station ang usa ka lalaki nga dunay patong-patong nga kasong rape human. Pahigayon ang operasyon sa barangay Maria Cristina, Iligan City. Ilang suspect nga si Resi Ratonel Ragmak, 57 anos, Minyo, NGCP Senior Engineer o residente sa Steel Town, Barangay Santa Elena, Iligan City. Suspect aresto pinasikad sa gipagawas nga warrant of arrest sa kaso nga qualified rape o gaway piyansa. Ang girekomendar kasong qualified rape through sexual assault, 2 counts sa dunay piyansa nga 120,000 pesos sa matag usa, kasong statutory rape o guay piyansa ang girekomendar. Detinado suspect sa ICPS 2 alang sa tukmang nga disposasyon. Samtang sa tunguluhang nga balita nga nasyonal mga ka-Angel. Siguro sa palasyo nga duna kini gikonsidera para mamuno sa Presidential Legislative Liaison Office. Kiniuman nagisaway sa pipila ka mga magbabalaod ang sunod-sunod nga pagbito ni Pangulong Bongbong Marcos sa 5 ka mga balaod nun na pati na usab ang paglap sa into law sa pipila ka mga bail tungod sa pagkapakyas nini nga mapirmahan. Matod ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, dunay pangalan nga naa sa hunahuna ni Marcos, duwa nini gipaila.
Matod pa nini nga wa raw kasamtangan nga bill voting spree. Namduman nga lakip sa mga mga nabito sa Pangulo ang mga mosunod nga bill para sa pagtukod og Special Economic Zone sa Bulacan. Pagtukod og Office of the Government Corporate Council, prangkisa sa Davao Light and Power Company Incorporated, pagtukod og Philippine Transportation Safety Board ug ang pinakaletes ang pagbito sa balod nun nga hatagan og tax exemption ang mga poll workers. Alas 6:26 na sa buntag mga kaigsunan. Balikan ta si Patrol numero 3 Totong Sambas. Ayan nga report mga ka-Angel. Angel Tong! Yes, Angel Ross, kamusta ang signal? Sige ka na, murag maayo na. Okay, niyan ako. Nagtungtong ko din sa balay ni Dudong Perpetua. Wala. Sige, pananghid ni Dodong Perpetuay na nga dong. Tungtong sa ako. Wala inon siya, kay Tapas Manila. Tapas Manila. Nala, sige. Niya ako karon din uban sa manok. Sa report ka itong nakuha, Angel Ross, kalimbigitan ka ni sa duha ka mga driver sa Sikad. Nag-ilog kinig pasayro. Di nang usahan ni natigbasan in taon. Hospital ang napatulungan aning usa ka driver ka Sikad human kini gitigbas gamit ang sundang nga ibugahay og kahoy. Sa iya raw sab nga tapwa nga kauban driver diya kini nitabo ang pagpanigbas sa Sunwan Barangay Agusan ning siyudad sa Cagayan de Oro. Kagahapon kini nitabo. Dahil naila ang maong driver sa Sikad nga natigbasan nga si Mario Ayeng Monteflora. Sigutay 1 anyos kini usa ka hingkod nga ulitaw samtang ang maong responsable sa maong pagpanigbas nga si Rico de la Serna hingkod gihapon ang pangidaron ninyo og residente kani gihapon sa susama nga dapit. Sa report nga atong nasayran sa wala pa ang maong krimen, Angel Ross, nag-ilog kining duruhas biktima. Ang kining suspect ug ang biktima sa pasayro lamang. Ay matod palagi nga ali man ako gana ingon mo siya nga ako nang suki insa nga dili mahimo ali ni apan tinuod man hinuon pasayro di karga man gini niya Angel Ross pag abo dito pag naguli kining maong biktima kuha kini og kaning gitawag nga sundang og giat ngan kini ang maong suspitsado bit na og dayon suway langan gitigbas kini ang pasampit nga suspitsado kining maong tawag ang biktima gitigbas og adtong higayon na Angel Ross may nalanggani kay nakasagang pa kini ang maong biktima ang maong sundang iyang nasagang apan nasabdan gihapon bisan pa magtayaon nasamdan gihapon ang saya walang bukto nini ug didto nagdala in taon kani sa ospital ay noon walay kabalakan kay natahi man kaning nasampit nga tinigbasan og ang maong suspitsado usab gidala na usab sa buhatan sa kapulisan pero manubag usab sa salaod nga iyang gihimo ngadto sa iya usab nga kapwa nga kaubang driver nga human kini matud pa nagtilog og pasayro og gitigbas gamit ang sundang nga para bugahay og kahoy Angel Ross. Sa karon na karon sa silda sa Police Station Puerto kining maong suspitsado posible magatubang na si kasong ipahamtang batok ngadto sa biktima nga human kini matud pa niya gitigbas tungod lamang sa pasayro. Mao atong nakuha nga report. Di ka na lang sa akong naimutagan. Ako si numero 3, Angel Totong Sambas na report live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol numero 3 sa Totong Sambas Mohang report. Alas 6:30 na mga ka-Angel sa itong pagpanaguban pa dahil sa itong mga balita. Giduso ni House Committee on Senior Citizens sa Chairperson Rodolfo Ordanes ang balaod noon aron na ma-erase
ang compulsory retirement age nga 65 anyos sa mga mamumuo. Matod ni Ordanes sa daghang empleyado ang kaya pa nga magkatrabaho bisan sila na nasa saktong edad. Matod niya dapat nga pasagdan sila nga magkatrabaho pa. Samtang nga base sa pagkatuon sa Harvard Business Review, matod ni Ordanes nga ang kahibalo o expertise sa mga senior citizens ang nag-unang predictor sa job performance. Nagpadayon hantod sa edad nga 80. Sa atong balitang internasyonal, samtang kikutan atong linya ni Jim Arayos Ubasa. Sa atong balitang internasyonal mga ka-angel, gipakya sa Democratic Republic of Congo ang tiga pamaba sa United Nations Peacekeeping Mission. Munuskong milaya sa ilang nasod. Matod ni government spokesman Matthias Gilman nga sila ang nahimong inungdan nga dunay lapad nga kilos protesta inungdan na dapat nga mobiya sila sa nasod. Abot sa 36 ka tawo lakip ang upat ka UN peacekeepers ang namatay sa nagkalabayng simana man makig-inkwentro ang mga protesters. Ikasuhan sa mga sibilyan ang UN peacekeeping mission nga nagpasagad sa ilang kagawasan. Nauna nga nagpayag ang UN nga ilang tanggalon ang ilang peacekeeping mission pagabot sa 2024. Apan sa nasampit nga plano ang nahimong paspas ang ilahang paggabiya mga ka-angel. Arita sa report pinagi ni Patrol numero 9 Jim Arayos Ubasa. Atod pa man nagsuon patay og lula gidunggab dito sa may Santa Teresita, Cagayan Valley mga ka-angel. Kami nato ang kompleto detalye mga ka-angel pinagi ni nga maong report. Jim. Patay ang duha ka batang managsuon samtang ang ilang lulas na marang sa diyang gidunggab sa kawatan sa ilang balay at tong Lunes sa lungsod sa Santa Risa, Santa Teresita, Cagayan. Ang managsuon nga mga matay ay sila Mark 6 anyos o Marco 5 anyos samtang ang ilang lula nga nagpadayon pang nagpayo ay si Lula Evelyn Perez 64 anyos. Pagdakop usab ang suspect na si Jerry Maba Hinuba taga-Kalaya sa Ganon, ugdaan nilang saop sa umahan ni Perez. Matod sa initial na investigasyon, Santa Teresita Police Station sa may alas 10:40 ang tasna sa gabi Agosto 1, 2022 na itabo ang insidente. Ingon ni Perez, human siya magpatulog sa iyang duha ka apo ay gitanaw niya ang lock ang ilang balay. Pero sa iyang pagbalik sa kwarto, aduna siya nakita ng isa ka lalaki nakasuot og itom nga bonus ug nagpupot og nagsilyon. Og diretso siyang gidunggab-dunggab sa laing pangki sa iyang langwas o gidapos ang iyang mga kamot gamit ang cellphone cord ug tanapton sa iyang mga tuig. Aya gipatay sa kawatan ang duha ka bata ug gikuha ang ilang mga personal nga mga butang kwarta ug mga alahas. Ikasuhan og robbery with 2 counts of homicide, robbery with treated homicide, direct assault, resistance and disobedience upon person and authority ang suspect. Patrol numero 9, Dimaray Sabasa sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol numero 9 sa imuhang report. Good morning kang Palok Sugapo Eli Laos dia sa may Studio B. Black 6 sa Makabalan Puntod, Cagayan de Oro. Salamat sa inyo dia sa Studio B. Sa atong mga technical man dia sa Studio B mga ka-angel nga gipanguluhan ni Miriam Sambas. Sa duga pa nato mga balita mga ka-angel. Sa atong balitang OFW nagpositibo isip nagtapos isip magna cum laude ang Gen Z Pinoy nga si Kevin Lorenzo Herodias de Guzman sa Osaka Base Global University sa Hong Kong sa University of Hong Kong o HKU kaniya itong Hulyo 16, 2022
Pegayo ng ilang graduation ceremony sa Grand Hall Centennial Campus sa HKU gitapos niya ang psychology minoring in counseling. Sara niya nga nagtapos siya isip magna cum laude netong ikatulong simana sa Hunyo 2022. Kasamtangan nga naa sa Edinburgh Scotland si Kevin kay kabahin siya sa usa ka theater performance sa Range Festival nga gikatakda sa August 6 sa hangtod 13 naning tuiga mga kaigsunan. Dili lang si Kevin ang nagtapos with a great distinction sa ilahang pamilya kay nagtapos usab wag na cum laude ang iyahang millennial nga si Andre Luis 27 anyos. Nag-migrate si Noel de Guzman sa Hong Kong netong 1993. Ang amahan sa mga magna cum laude si Lodi mi sunod usab ang asawa nga si Cathy kanetong 1994 parehas nga gipanganak sa Midako sa Hong Kong. Sila si Andre og Kevin doon ay permanent residency sa siyudad Antibok pamilya de Guzman mga kaigsonan. Buntagang General Tony Mapano dia sa may Black Tree Makabalan. Ano ka na itong balita mga ka-angel? Arita sa itong balitang sport. Gipakuratan sa Team Pilipinas ang Israel sa 22nd na human. Nakatablaw sila sa 2-2 yung score sa round 6 sa nagapadayon nga 44th World Class Olympiad sa India. Sa karon anaa sa ika-24 nga pwesto ang 52nd rank nga Pilipinas gikan sa kapin 100 ka mga nasod. Kuha sa mga Pinoy ang score nga 9. Doon ay 3 ka puntos ang gitnang gikan sa nangunang team. Gintang gikan sa nangunang team. Napildihin ni GM Rogelio Barcinilla sa board 2. Si GM Nabati Tamer sa Israel. Kiniro na mobalo sa pagkapildi sa board 4 ni GM Paulo Bersamina kontra sub sa GM Osni Evgin mga kaigsunan. Samtang may resulta sub sa draw ang game nila ni GM Mark Paragua o GM Darwin Lailo. Sa latest standing bag-o nasab ang mga top leaders kung asa. Ang una na ang Amerika nga dunay 12 match points. Kana gisundan sab sa US samtang nahulog sa third place ang India mga ka-angel. Mga kaigsunan, mga ka-angel, mubalik ta sa atong balitang espesyal. Man sa atong pipila ka mga pahinumdum mga kaigsunan. Dito sa atong pagpanaguban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Standby lang, kaya mubalik ko karon taod. Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City.
Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Balik na mga kaidol, alas 6 sa 41 na sa buntag. Oy, ara ba to? Luwa man nakatingog. Dugay man mitingog. Asira. Arita, sa duga pa na ito mga balita, mga kaiksunan. Good morning ka, Ma'am Jima Rayos Ubasa. Good morning mga ka-angel. Matod niya mga ka-angel. Sa itong balitang espesyal, nangita ang Canadian Candy Company nga Candy Pan House o bagong empleyado nga muling ko da isip Chief Candy Officer nga dunay annual salary nga $100,000. Apply ta. Ay basig makapasarta. Nag-viral sa bago lang ang job posting sa nasampit nga kumpanya kaya matod sa mga netizen na kini ang dream job para sa mga mahilig sa candy. Matod sa spokesperson sa Candy Pan House sa Dunay Choice, ang madawat nga Chief Candy Officer kung full-time or part-time work from home ang gustong sit up ni mga ka-angel. Pwede day kuan ipadala ang kindi sa atong balay ni ato lang tilawan. Bukas ang posisyon sa mga dunay edad 5 anyos pataas nga kasamtangang nagpuyo sa North America raman na din na pwede sa Pilipinas. Di pwede na eh. Binako pwede na mga iksunan guys. Apply ta. Malag dita kapasar basta makakauntag candy. Usa sa mga job requirements sa dapat nga mahilig sa candy o chocolate ang aplikante. Willing dapat nga mutilaw kini sa isa bag-ong candy nga wa na lusad sa merkado. Sa interview sa CEO sa Candy Pan House nga si Jamal Hisazi Andam, dapat ang mapiling Chief Candy Officer sa usa ka tuig o dunay kakayahan. Dapat kini nga pangunahan ang usa ka candy board meeting o mahimong nga head tester. Sa kasamtangan may abot na sa 100,000 aplikasyon ang nadawat sa Candy Pan House. Midawat pa sila og mga aplikante hangtod sa Agosto 31, 2022. Pwede pa. Kasi kemudian nga nadia sa North and South America. Baka gusto ninyo mag-apply isip tigtilaw sa candy. Sige, apply na. Sa itong balitang showbiz mga ka-angel, why plano nga mabalik sa showbiz ang sexy actress nga si Ellen Adarna Ramsey. Say sa manager ni Ellen nga si Daniel Luis Calixto laylo una si Ellen sa showbiz kay tutukan nini ang anak nga si Elias. Uyon usab daw si Ellen sa mga guesting lang pandili full time. Kibutiag sab sa actress. Namigamit siya og intrauterine device o IUD
IUD usa ka contraceptive device sa hinungdan wa pa siya nagplano nga magbuntis. Duman nga gikasal si Ellen sa iyang bana nga si Direk Ramsey kaniyadto nga Nobyembre sa nakalabay nga tuig. Pakaiksyonan alas 6 sa 46 na sa buntag. Bakit to ang hingpit nga sa ito mga balita karong kabuntag adlaw nga Biyernes sa pizza 5 na sa Agosto. Hapit ng piyesta sa Cagayan de Oro mga kaigsunan. Nga sa itong news writer si Sean Sulugan. Ako naman ang inyong tagapagbalita Angel Ros Kiatsondinya. Dire sa atong pagpanaguban sa Angel News Patrol live gikan dire sa Studio A sa Tablon, Cagayan de Oro. Karong kaunta pala City mga ka-Angel, mabati ninyo ang perspective ni Attorney Ruben Arcano ya pinagin ni Ma'am Runa Canoy. Pansadili patamotago mga kaigsunan arita sa mga balikan na to ang mga mga viewers from Sorayda Barahan, si Berhelio Sambas, Nini Sikoy dia sa may Bernabe Compound, Las Piñas City, si Eli Laos, may buntag Angel Ross, may buntag ni Wadi Alok, G. Marais Ubasa o si Angel Broadcasting Tablon. Pwede ba ta magka-apply anak direktor? Tigtilaw ako, nagtilaw ko sa una. Nakita ko nagtilaw sa luwag. Naaul ko, hehehehe. Pwede ka mag-apply dito, manager. Ha? Si Ayan. Sige, pagbigyan ta si Ayan na epilepsia. Sa iyang report ng pamatay oras mga ka-Angel, alas 6:47 na. Ato sang pabinaon si Angel I, Mata ng Bayan Reporters, gikan diyan sa nimutangan mga ka-Angel. Kay basin o ganaan siya report isab nga nindot pinagi siyang paghulagway diyan mga kaigsunan. Si Angel I, Ayan epilepsia sa iyahang paghulagway diyan sa may sentrong bahin, Nazaret nga bahin, asa nga bahin sa syudad mga kaigsunan. May binawta si Angel I, Mata ng Bayan Reporters, Ayan epilepsia, bro. Yes, Angel Ross, no? May bunta sa ato mga suhiti paminaw sa ating pananaw sa Angel Broadcasting Online. So sa ato pag ginato nga pulugoy dagan sa ato panahon karong oras sa Angel Ross. Nagpakita na si Haring Adlaw karong mga panahon na. Doon na pagkainit sa itong palibot karong mga panahon na. Pero nagpabilin gyapon og pagkabugnaw sa uyuy sa hangin karong mga panahon na Angel Ross. Gani ang uban karon nagatiko-ko pa o nagluko-luko pa karong mga panahon na Angel Ross. Kay bugnaw pamagid ang uyuy sa atong hangin karong mga panahon na. Kundiin nga nagpakita na sa Haring Adlaw karong mga panahon na Angel Ross. Oh. So sa ato pag inato usab nga pagulugway dagat sa itong mga salakyan karong mga panahon dilabi na diri sa itong area diri sa may Barangay Makasandi ko sa may Barangay Nazaret. Walay angay kabalakad pa Angel Ross kay sayo pa man sa kabuntagon. Og nagpadayon daw sa ato mga trabantes gobyerno og trabantes pribado. Pero atong area karon wala pa angay kabalakan, asabol pa o kwan pa hapsay pa sa ulong upaw karong mga panahon na Angel Ross. Murag imong ulo, upaw. Murag ang ulo pero nanay buhok Angel Ross. Nana ba? Sige, nana diay, salamat, sige. Dali na kay na tubuan ba? Na may sekreto. Galumba mo ko niya akong banga so akong ulo nga dunay buhok. Galumba og pinatasay Angel Ross. Kasi una mo taas. Unsa may mong gigamit nga haplas ana para mo dali mo taas? Wala, normal lang ni Angel Ross. Kay uban kay maggamit ba sa tower. Kani ako wala Angel Ross, natural. Na diri si Patrol numero 9 baligya nga herbal. Panghaplas sa herbal na. Katong para sa mga upaw.
Mo ba? Oo. Kaning napahak na ko, pwede. Kanang napahak ni mo, pwede na tambalan ni Patrol numero 9. Nama yang herbal pwede. din ni. Oo. Pwede siya mag-uplas, kaya di mo ko na makita, Angel Rose. Oh, isa mag-plus kay iya man product. So mga product, sige lang. Di lang na to ikabutya kayo kasi makubal sa lunya, Angel Rose. Oh, pero ang initial Upaw Medicine ang ngalan. Upaw. Upaw Medicine. Sige. Kung gusto ka nga maulian na imong pagka-upaw nala, kontak ka si James Rayos. Jim Race. Dili na sa Jim Ray. Jim Rayos na siya, Jim Rayos. Kontak ka lagi kay makita mo ko na to sa post kay Jim Ray daw. Ang mga kwan na ni manager, yaran ng mga kinabitang mga imbento-imbento. Parera na sa Jim Ray. Dapat yan, din yan. butangan ng Jim Ray ng mga news kay kwan man na siya. Kanang unsa na siya nga programa kanang seryoso ba nga program dapat kung entertainment ka na butangan og mga ngalan nga mga Rose, mga Jim Ray ana, pero kung news din na siya pwede. Jim Ray parera sa yan. Yan. Muna maglibog ta usahay kay ang imong mga Facebook daghan man yan ana say sa to Prince ayan. Di mo ra nang account pero doon na mag-expire ang atong pangalan ko sa Facebook ka Angel Rose. Pwede po ta makapalin, pwede po ta dili. Mag-expire din mo ngalan day. Mag-expire po na. Pura sa lugar na kining deodorant deodorant. Mo. Sige, sa pamibalita dayan. Sa ato pag kuha na to, pag-observe na to sa itong area of responsibility Angel Rose, wala may ang kabalakan. Hapsay pa sa ulong upaw, malinaw man po na itong area, wala mga dagkong mga pagkakapong na takna o sa ato paglibot to rin kagabi, Angel Rose, wala may mga dagkong mga pangitamo, kaloy sa Diyos. So, gawas din nga mga reklamo sa itong mga kuwadere, sa itong mga kasininganan dire sa itong mga namitangan. Wala ba iro na? Usara kita ang ilang permiti nila, ireklamo kaning iro, laging panglakag Angel Rose. Lagyan po na panlakagero kay ang ato ang kauban dire, ang iyang anak napakanog iro. Agay. Niya ang problema kay di ra bagid mo tubag ang kining tagyas iro sa iyang tulubagon. Na mo na sa angay siguro na kanang patawag siguro sa barangay Angel kuntiin siya napakan. Ilisod man na nga dili siya mo tabang iyag iro yang binuhi Angel Rose. Naman na sa balaod nga kung imong iro maka paak, ikaw gyoy manubag sa paggalastuhon sa ospital. Imo nang patambalan. Ang ubagali nga patawalan, ang ubagali mas maigi pa injection gyud Angel Rose para injection gyud. Para nga dili ka magunahon na nga unsa. Pero anyway na-inject naman. Ato lang iampo nga kada bitaw nga mag-success. So gay mga problema nga maabot sa napakan zero. Angel ayan. Mo gali na Angel Rose, mulay kasagara sa mga reklamo sa Angel Rose. Inabi na katong sa motosiklo lagi. Nagakamumo. Hapit ang mamumo. Ang ubang gali nga masat mamagay sa kanal. Kay gumikan lagi sa sigilingi-lingi. Na dili na makapokus ito sa iyang dalan kay na malaging iro. Kay may malagi ng uban Angel Rose, sinabi na sa mga tagya o iro. May man ang adi man ang umaak. Labaday iro nga ni umaak. Naman ay baba, alam manumbag. Naigipon, delikado. Delikado. Dili ko na mamaak. Manumbag. Nausan ko na siya, ma'am, sir, sabi na siya, mamnumbag. Maniba. May manakaroon og kanggaro kay masipa ra. Iro man na. Mo galigi na Angel Rose mo na mga reklamo sa mga reklamo sa diri. Pero ang atong barangay ko na to diri, official, ang uban, wala lang. Angel Rose, wala lang sila ginawa. Mayon tawag sila mapakan si Ro para maka-action din sila. Kaya nga naman na. Ang ato kaning tig babalaod. Tig panday og balaod ahira mo
himo og balaod kong nanay biktima. Oh, wala lagi ka na, Angel Rose. Na, wala ingipon na ilang balaod. Daw big sila na maunay silang balaod. Ana diha pa. Muna na karon. Para bitaw diha yan sa kaning Coastal Road. Kung walay nahitabo nga katong girip o gipatay diha, na dili maplanuhan og police station nga butangan. Dili maplanuhan ng mabutangan og suga, pero dapat gudun ta nana nga nakita nila nga mga lugar nga mga hilit, dili na siya hulaton nga unsa pay doon na pay kana bitaw nga mabiktima dia kun dili kung unsay dapat sa pwede nga mahimo nga malinaw na diha butangan og police station na samtang wa pay mga dautan nga na himo. So karon na mga sistemahan wala ta mo atake sa atong kuan sa ato ang mga adire sa syudad. Ang ato labitong ipagawas nga pananglitan lagi anang iro diha para dili makapakiktan. Mo gina, tama gina Idolos. Niya kana mga lugar nga ngit-ngit butangan og suga. Mo lagi ka na Idolos sa wa pa na itabo Idolos. Pasagda lang na iskutang area. Gani man sa unang panahon gali kay naka-sulay po tao kuan dia, kadang linggo-linggo dia. Mo lagi atong tan-aw sa umalabot ka panahon delikado na kini. Delikado. Mo lagi lang ang naman tay mga kuan, mga tigpanday sa balaod. Dapat silipon day na dia nga oy. Kini panyero. Di na ta maghulat nga napay buhatan og dili maayo dinhi. Ato na ning butangan og police station o di ba? Butangan na to kining balay-balay sa barangay Tanod nya kana nga lugar mao nay ato ang babantayan sa barangay Tanod nga aruway mga masamang tao diya nga makapenetrate, ba? Mo lagi kada na sa Ilolos, kada na sa nga gibutangan lang police station. Ang problema diya prarago na itong sa una na balay-balay o kanina na itong mura man ka ng outpost lugar sa barangay Angel Rose, pero mo lagi sa paglahutay na Angel Rose wa na diha na police outpost pero way tao. Sige, final report na kay mag-perspective na may. Sige Angel Rose, so mula ka na itong pag inato nga panugway dagat sa itong panahon o pag inato usab nga pag hulagway dagat sa itong trapiko o pag hulagway sa dagat sa itong kausay kalinaw rin sa itong iwar sa may barangay Makasandig o Nazareth. Gika lang rin sa itong namutangan, kini si Angel ay Matanang Bayan, ayan na Pilipsia, numero 15, alang sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat, Patrol numero 15, Angel ay Matanang Bayan na ayan Pilipsia. Mga ka-Angel, alas 6:58 na sa buntag. Balik tayo mga aksyonan yung taon ha. Kuman sa perspective, pinagi ni sa programa ni Ruben R. Canoy, pinagi ni Ma'am Runa Canoy mga ka-aksyonan. Standby lang mga ka-Angel. Balik ko ng taon duman sa perspective. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghan kayo kaninyo nga among maunungon nga tigpaminaw ang nagpaabot ka namo sa inyong kasubo kay mingaon kamo sa tingog ug panghuna-una ni Attorney Ruben Canoy. Sa matag Biyernes niining atong programa, inyo gihapong madungog ang mga karaan na niya nga mga programa labi na katong dunay bili para kanatong tanan nga dili gaagad sa panahon. Dili ninyo malimtan ang iyang tingog ug ang iyang kalabutan niini nga programa nga siya mismo ang nagmugna. Daghang salamat. Mga igala, kumusta? Saksi kita karon sa kinadautan nga pandemic kung pagkanat sa sakit sa tibuok kalibutan. Wa sukad sa kasaysayan nga milyon ka tao ang namatay.
Wa sukad nga ang ekonomiya sa mga nasod nahugno. Ug wa sukad may tabo ng atong kinabuhi o panginabuhi na usab. Duha na katuig ang milabay ug ang kalibutan nagsigi pa og imbestigar kung unsang nakaingon sa pagkanat sa COVID-19. Ang virus didto sa China nagsumikad. Gingon nga ang kagaw gida sa mga kwaknit nga gibaligya sa merkaduhan sa syudad sa Wuhan, China ug mitakboy sa hilig mo kahaon og kwaknit. Doon sa nagduda, ang virus nakaeskapo sa laboratorio sa Wuhan. Diin ang China sikretong naggama o kinagiban sa gubat nga mas magubanon sa bomba atomika. Gipasusi sa World Health Organization, sa United Nations, ang kagikan sa COVID-19. Apan ang China nagdumili o may ulbo ang pangutana. Doon na ba gitaguan ang China? Dili ba kaha ng virus gipaliwat sa laboratorio sa Wuhan aron himuon nga weapon of mass destruction. Hinagiban nga ipatay sa enterong populasyon. Sa tinuig nga katiguman sa World Economic Forum dito sa Davos, Switzerland, kaniadtong Enero 19, 2017, si Bill Gates, ang nagunang eksperto sa computer, nagpahimangno na kung nagunahuna kitag armas nga mupatay og kapin sa 10 milyones ka tawo, ang bomba atomika dili makakumparar sa virus na menos o sa katuig mupatay og kapin sa 30 milyones ka tawo. Sa 1944, ang Alemanya o Amerika naglumba paghimog weapons of mass destruction. Sa pagtuo nga ang makauna mao'y makadaog sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang mga scientists nga Aleman, nagipanguluhan ni Werner von Braun, nakabintaha sa ilang pagmugna sa V2 rocket, higanting kwitis nga ilang gigamit pagbomba sa syudad sa London, Inglaterra. Sunod sa ilang paningkamot, ang paggama og bomba atomika. Apan kini nga tinguha na pakyas, dihang gisabotahi sa aliadong pwersa. Para sa bomba atomika, gikinahangan sa Alemanya ang gitawag og heavy water, matang sa tubig nga didto gigama sa Norway. Ang pabrika gisong o giguba sa mga komando nga gikan sa Inglaterra ug nabulilyaso ang Project Atomic Bomb ni Adolf Hitler. Pagkapildi sa Alemanya sa Mayo 8, 1945, gidagit sa Rusya ug Amerika ang mga scientists ng Aleman. Nadani sa Amerika si Werner von Braun. Siya ang nag-imbento sa missile sa Second World War. Gigamit siya pag-ugmad sa rocket nga naghatod sa unang tao nga milandig sa buwan. Tungod kay sikreto, wa siya pila paggama sa bomba atomika nga gihug sa Amerika sa Hiroshima ug Nagasaki sa Japan. So usa ka pilok sa mata, kapin sa 200,000 ang namatay ug ang Hapon napugos pag-surrender. Sukad niadto, ang bomba atomika giisip nga weapon of mass destruction, ang labing mabunuon nga hinagiban sa gubat. Busa gisalikway ang paggamit niini sa mga kanasuran. Sa Hulyo 1, 1968, gipirmahan sa United Kingdom, sa Amerika, sa Rusya, og 59 kanasod o gikonfirma sa 174 kanasod nga sakop sa United Nations. Ubos sa gitawag og Non-Proliferation Treaty, ang United Kingdom, Rusya ug Amerika nga nanag-iya og bomba atomika nagdumili pagtabang sa ubang nasod paggama og samang bomba. Apan dunay laing hinagiban na suma sa mga siyentipiko mas peligro sa bomba atomika, ang kagaw. Ang ilang gitawag og germ warfare naghulga sa 7 bilyones ka molupyo nining atong kalibutan. Sa karang panahon, ang kapintas sa kagaw nakita kaniadto pang tuig 1346 pagdagsang sa Black Death, bakterya
dili virus ang hinungdan niadto nga katalagman. Ang bakterya kagaw nga mabuhi sud o gawas sa lawas sa mananap o sa tao. Samtang ang virus kinahanglan mo takboy sa mananap o sa tao aron mabuhi og mosanay. Sa Black Death, 60 milyones ang namatay sa Europa, Africa ug Asia. Karon 450 milyones ang nasakit sa COVID-19, apan 6 milyones da ang namatay. Sa unang gubat sa kalibutan, gikan sa 1914 hangtod sa 1918, gimugna sa Alemanya ang poison gas. Dili kini kerosene ha. Gas kini nga sama sa LPG na makapaso sa panit, sa mata o sa baga. 500,000 kasundao sa Inglaterra, Fransya, Alemanya o Amerika ang napaso o 30,000 ang namatay. Sa 1925, ubos sa Geneva Convention, gisabutan sa mga kanasuran nga idili ang paggamit sa poison gas o sa kagaw nga hinagiban sa gubat. Apanuay makapugong kung doon ay mga barumbado nga musupak sa kasabutan. Karon sa gyera sa Ukraine, si Vladimir Putin nagbahad na kung pig-uton siya sa NATO o sa Amerika, hayan mapugo siya paggamit sa bomba atomika. O si Presidente Biden mismo nagpahimangno na si Putin naglaraw pagbuhi sa makahilo nga poison gas o sa kagaw. Kining duha ka hinagiban pinili sa mga terorista kay hilom, dili madipara o dili makita ug labaw sa tanan kadaghanan ang mamatay. Sa 1995, gigamit sa teroristang Aum Shinrikyo sa Japan ang hilo nga sarin sa Tokyo subway. 13 pasahero ang namatay ug libo-kalibo ang naospital. Sa wapa kini mahitabo, napakya sila pagbomba sa palasyo sa emperador, sa airport sa Tokyo, ug duha ka base militar sa mga Amerikano ginamit ang anthrax o kagaw nga botulism. Sakit kini nga moatake sa baga sama sa COVID-19. Sa Inglaterra, gisikop sa pulis ang mga teroristang nagplano nga bombahan og poison gas nga sarin ang subway, train nga gipadagan ilawom sa yuta. Ang germ warfare dugay nang gipahimangno sa mga siyentipiko. Usa kanila si Dr. Stephen Block, magtatambag sa Defense Department ug ubang buhatan sa Amerika. Nabalaka siya sa kagaw nga smallpox o buti. Kahuaan na katuig ang milabay, sukad gideklarar sa World Health Organization nga nawagtang na ang sakit nga buti. Apan si Dr. Black na balaka kay ang Amerika ug Russia di ay nagtinir og mga kagaw aron doon na sila maggamit pagmugna og bakuna. Puro siya kaso mahitabo ang laing pandemya, ang pagkanat sa sakit lukop sa kalibutan. Lakip sa ilang gitipigan sa cold storage ang smallpox o buti, ang anthrax, Ebola, ang typhus ug mga kagaw nga nila hinganli. Nahadlok ang mga siyentipiko na kung ang gitanugan nga kagaw mahog sa kamot sa mga politiko ug terorista ug ilaon niyang gamiton paghulga sa kalibutan. Sa pong ni Dr. Block, ang tao nga husto og panghuna-huna dili mogamit nining butanga. Apan dili ang tanang tao husto og panghuna-huna. Tungod kay sagad dili sila motahod sa balaod ug kasabutan nga international. Ikabalakan nga ilusad sa Russia, sa China ug sa North Korea. Ang gubat pinaagi sa bomba atomika, pinaagi sa chemical nga makahilo ug pinaagi sa virus o bakterya. Ang mga terorista labaw nga bantayanon kay usada ka balaod ang ilang giila. Ang pagpatay ug pagpakamatay alang sa ilang kausa. Ug sanglit mura usab sila kagaw nga dili makita. Sayon ang ilang pagsuod gawas sa tanang dapit sa kalibutan. Giauhag sa mga siyentipiko ang Amerika ug mga malambuong nasod na tinud-on ang kampanya
batok si kinaseryosong hulga sa atong panahon ang weapons of mass destruction. Sa 1945, human gayod sa Second World War, ang Amerika ug Rusya naglumba pag-ugmad sa kagaw nga hinagiban sa gubat. Apil sa ilang gimugna ang spray, bomba o ballistic missile nga kagaw ang isabwag. Sa maong katuyuan, nagtaga na sila daghang supply sa anthrax, kagaw nga sama sa COVID-19 moatake sa baga. Sa 1969, ang pag-ugmad o ginagiban sa gubat na musabwag sa kagaw kipaundang ni Presidente Richard Nixon sa Amerika. Ug tanang tinipigan nga kagaw sa Amerika iyang gipabasura. Sa 1962, 160 nga nasod lakip ang Amerika, Rusya, Iran, Iraq, Libya ug North Korea nagpirma og kasabutan nga nagdumili paggamit sa kagaw nga hinagiban sa gubat. Apan ang tratado gibaliwa sa uban. Sa Rusya, 40 ka laboratoryo ang gitukod o gibutyag sa usa ka opisyal nga namuhat dahil sila ginagiban nga anthrax ang birada. So sa kay gayon, wa matagdi sa mga siyentipiko nga ang kagaw nakaiskapo o gihuyop sa hangin sa kanait nga lugar. Usa ka gatos ka tawo ug dili maihap nga mananap ang namatay. Sa samang higayon, nasayran nga ang Iraq ug Syria sikreto nga nag-ugmad ug sama nga hinagiban. Ang nakapeligro kay ang kagaw mahimo nga ipasanay sa laboratorio. Barato ang proseso ug bisan ang labing gamay ug pobre nga nasod ug nagtiniil nga terorista makapakanat sa klase-klaseng virus o bakterya. Nakita na nato ang gidak-on sa kadaot nga napahamtang sa COVID-19. Kung gamiton sa mga buang nga pundok ang kagaw nga weapon of mass destruction aron matuman ang ilang relihiyoso, ekonomikanhon o politikanhong kausa, mudagsang ang daghang pandemya nga dili masagang sa mga kanasuran. Simbakoy palayo, apan kana ang itabo, dili ba ka ang inanay nga katapusan sa kalibutan. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sab og moingon. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag pusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat o ginaot nga ang Diyos makapanalangin nga natong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Balik ta mga ka-angel, na oras sa alas 7:14 na sa buntag. Reporta mo biya mga angel sa ato ang programa karon ato sang kumustahon. Sabi si Ma'am Marjorie Majorino sa iyahang nimatangan karon. Lantaw sa diya sa may Washington DC. Makaigsunan sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Tanan nagpasalamat sa inyong pag-uban sa ato ang broadcast karong adlaw. Ngalan sa atong mga reporters nato sila si Tutong Sambas, Jim Arayos Obasa, Efren Lucia, si Ayan Pelepsia, itong Angel Eye Mata naman reporters sa tanang lugar diya sa May Consuelo. Kumusta nga atong Angel Eye diya? Si Joe Dinya, iman na sila si Ma'am Disoy, o si Annie Salunga, iman man na si Gito Rayon. Mga ka-Angel, ako si Angel Rosa kaya sundin niya ba ng akong station manager Ryan Circle Mall, akong partner Picas Lawak. Salamat sa inyong pag-uban na dalaga ng Diyos ng kinabuhi, matag adlaw, to God be the glory, may buntag, pag-ayo-ayo.
Nagpaminawan kamo sa Angel Broadcasting Online Streaming Services.